Gian. Mahina pero buo ang tinig ni Miggy habang hawak ng kamay nito. Gusto kitang tanungin ng isang seryosong bagay. Napating si Gian sa kanya na may halong kaba at pagtataka sa mga mata. Sa likod ng mga ilaw ng syudad at malamig na simoy ng hangin, ramdam niyang tibok ng puso niya at hindi niya alam kung dahil ba sa lamig ng gabi o dahil sa presensya mismo ni Miggy. Dahan-dahang lumhod si Miggy sa kanyang harapan. Nagkatinginan sila at tila tumigil ang paligid. Why so serious? Did I forget your birthday again? Oh no, but tonight is still very, very special. Miggy. Mahinang tawag niya, pero hindi siya makatayo. Hindi rin siya makalapit. Para siyang nanigas habang hawak ng lalaki ang isang maliit na kahon. 3 years ago, I met this girl who hated me at first sight. I was annoying. I sat beside you every lunch break. At hindi mo ko pinapansin. You didn't even look at me for the first 2 weeks. Because you kept eating my fries. But I kept coming back. Not for the fries, but because there was something about you. Something warm. Something broken but strong. You were like this quiet fire. I didn't understand it back then, but I knew I wanted to be near it. You let me in. Slowly, you gave me piece of you. Even if I knew you were holding back so much. Nagbaba siya ng tingin. Hinigpitan ni Miggy ang hawak sa kanyang kamay. I never asked. I never forced you to tell me what happened in the past. Because I wanted you to feel safe first. I wanted you to see that I wasn't going anywhere. That even if you're full of walls, I'd wait outside patiently, every day, until you were ready to open the gate. Napaluha si Gian. Hindi niya alam kung dahil ba sa guilt, sa kilig, o sa bigat ng lahat ng plinano niya noon na unti-unting nagiging magulo. And now, muling nagsalita si Miggy at tinanggal ang singsing sa loob ng kahon. I want to spend the rest of my life breaking those walls with you. I want to wake up every day beside you. I want to share silence with you on lazy afternoons. Hold your hand when you're sad. Laugh with you until we forget we're laughing. And build a life where you will never have to question if you're loved. I've waited 3 years to say this. Gian, will you marry me? Then yes. Yes. I'll marry you. Tumango si Miggy. Mabilis na niyakap si Gian ng mahigpit at hinalikan ng noo nito. You just made me the happiest man alive. Habang nakayakap sila, dama ni Gian ang init ng katawan ni Miggy at ang bilis ng tibok ng puso nito. Maging siya ay ganun din. Matapos ang successful proposal, hinatid na ni Miggy ang fiancé sa kondo nito. Mabagal ang paghinto ng kanyang sasakyan at tila ayaw pang tapusin ang gabi. Nasarap na sila ng building entrance sa loob ng sasakyan habang magkahawak ang kamay. Text mo ako agad ha kapag nakapasok ka. Paalala ni Miggy habang hinahapos ng hinalaki ang likod ng kamay ni Gian. Sus, parang ang layo naman ang babahayin ko. 2 steps away lang ako sa elevator, no? Tapos 3 floors. Tara, sige na nga. Para sa'yo. Gusto ko lang siguraduhin na safe ka. Gusto ko malaman lagi na okay ka. Napakagatlabi si Gian. Ramdam niyang sinseridad sa bawat salita ni Miggy. Para siyang sinasakal ng tamis at bigat ng kanyang konsensya. Pero napangiti pa rin siya at pinilit ang sariling bumalik sa character. I'm okay, Miggy. Especially tonight. Hinila siya ni Miggy para sa isang mahigpit na yakap. Good night, soon to be Mrs. Ramirez. Good night, soon to be pinakagwapo kong asawa. Lumabas siya ng sasakyan. Sumulyap muli si binata at kumaway. Tila normal lang ang lahat. Tila isang happy couple lang sila, nakakatapos lang ma-engage. Wala sa katawan ni Gian ang kahit anong palatandaan ng lihim. Hanggang sa isara niya ang pinto ng kanyang unit. Biglang nagbagong atmosphere. Wala pang isang segundo, ay tuluyan ang nawala ang ngiti ni Gian. Bumagsak ang mga balikat niya. Bumigat ang hangin sa paligid. Lumakad siya
papunta sa salamin sa hallway ng kondo at humarap sa kanyang refleksyon. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Maganda, elegante, maamong muka na punong-puno ng sikreto. Unti-unti niyang tinaas ang kaliwang kamay. Pinanood kung paanong kumikislap ang singsing sa ilalim ng ilaw. I guess this is the first step papunta sa plano ko. Saad niya kasabay ng isang mapaninlang na ngisi. Nandun pa rin ang puot sa puso ni Gian kapag naaalala niya kung bakit nga ba siya nauwi sa ganitong plano. Bata pa si Gian noon, mga 7 taon lang. Nakaupo siya sa garden habang ginuguhit ang larawan ng masayang pamilya. May nanay, tatay, at siya sa gitna. Tumataos sila sa drawing. May araw, may mga bulaklak. Perfect ang mundo niya noon. Gian anak, kain na tayo! Tawag ng mommy niya mula sa loob ng bahay. Teka lang po, malapit na po! Sigaw niya pabalik habang naglalagay ng bulaklak sa buhok ng mommy niya sa drawing. Lumaki si Gian sa isang tahanang puno ng halakhak. Ang daddy niya ay laging nagdadala ng pasalubong. Ang mommy niya ay laging amoy baby powder at mahilig kumanta habang nagluluto. Akala niya, ganoon lang kasimple ang buhay. Akala niya, habang buhay ang fairy tale. Pero nagbago ang lahat nang magsimula ang mga sigawan tuwing gabi. No, Edward. Hindi mo ako pwedeng pagwawalan sa pera ko. Sigaw ng mommy niya. At hindi mo rin ako pwedeng diktahan sa ginagawa ko. Pagod na ako sa iyo, Celine. Tuwing maririnig yun ni Gian, napapasiksik siya sa ilalim ng kama habang hawak ang lumang teddy bear. Paulit-ulit ang pinipikit ang mata. Umaasang pagdilat niya, tahimik na ulit ang mundo. Pero hindi na kailanman nangyari yun dahil wala yatang araw na hindi nagbabangayan ang mga magulang niya. Hanggang sa hindi niya na namamalayang nakasanayan niya na ang environment na ganoon at kinalakihan niya na. Naglalakad siya isang hapon pa uwi mula sa school nang mapadaan sa isang restaurant. Napalingon siya sa loob. Sa may sulok ng table, nandoon ang daddy niya. Nakatayo ito, nakasandal sa isang babae at binigyan ito ng halik sa labi. Mabilis lamang yun pero malinaw sa kanyang mga mata. Parang may sumabog na salamin sa loob ni Gian. Noon pa man ay naririnig niya na ang ilang pagtatalo ng kanyang mga magulang tungkol sa pambababae ng kanyang daddy. Pero hindi niya masyadong naiintindihan at pinaniwalaan dahil bata pa siya noon at wala siyang nakikitang babae ng ama niya. Pero ngayon, kitang-kita na ng dalawa niyang mata. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Paulit-ulit ng bulong pero pagdidilat siyang muli, nandoon pa rin ang mga ito. Kaya naman pagdating niya sa bahay, pinakita niya agad ang litrato sa mommy niya. Unay hindi naniwala si Celine hanggang sa ipakita ni Gian ang video na palhin niyang kinunan. Mula noon, mas lalong tumahimik ang bahay. Ang dating punong-puno ng halakhak ay napalitan ng iyak. Hindi na lumalabas ang kwarto ang mommy niya. Hindi na rin siya kinakausap. Hanggang isang gabi, nasa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog si Gian nang marinig na naman niyang pag-aaway ng dalawa. Tumayo naman siya agad at kukuhanin ng sanang earphones para makabalik siya sa pagtulog. Pero natigilan siya nang marinig ang sinabi ng daddy niya. Kayo ang malas sa buhay ko. Sana pala hindi na lang ako nagpakasal sa'yo. Bakit? Ano bang meron sa babae mo na wala sa akin, ha, Edward? Minahalin kita. Inaruga. Binigyan ng anak. Nagsumpaan tayo sa harap ng Diyos. Please, Edward. Mahal na mahal kita. Papayag ako mababae ka basta wag mo lang kaming iiwan ng anak mo. Maawa ka naman sa amin, Edward. Doon na nagpanting ang tenga ni Gian. Kung noon ay hindi niya naiintindihan ng lahat. Ngayong dalaga na siya, isang katawa-tawa ang sinabi ng mommy niya. Kaya dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Bumaba ng hagdan at doon niya nakita ang daddy niya dala ang maleta nito. Habang ang mommy niya naman ay nakaluhod na sa sahig habang hawak ang paa ng kanyang ama.
Gian, bumalik ka na sa kwarto mo. Is that true? Iiwan mo kami over your woman, Dad? If that is, go. Gian, ano bang pinagsasabi mo? Go to your room. Hindi na po ako bata, Mom. At namanhin na ako sa lahat ng pag-aaway ninyo. For Pete's sake, this house wants a quiet and happy family. Hindi puro katoksikan. If Dad wants to go, let him go. Ano pang purpose ng paghawak at pagtali mo sa kanya? When the fact is, wala na siyang gana. At kahit mamaos ka pa sa kakayak dyan, Mom, wala na siyang awang natitira sa'yo. At sa mga sandaling yon, tuluyan nang lumabas si Edward sa kanilang bahay. Nagsisigaw ang kanyang ina at hahabol pa sana dito palabas. Pero pinigilan ito ni Gian at niyakap ng mahigpit habang umiiyak na rin. Mom, please. Hayaan mo na siya. Maawa ka naman sa sarili mo. Andito pa ako. Let him go. Ilang oras din bago kumalma ang mami at nakatulog. Simula noon, hindi na bumalik ang daddy niya sa bahay nila o maski magpakita man lang sa kanya. Nag-iba na rin ang routine ng mommy niya at tuluyang nawala ng gana sa buhay. Hanggang sa umabot sa puntong sinasaktan na siya nito na tila hindi na siya nito nakikilala. Nawala ito sa kanyang sarili, dahilan para kailanganing isugod sa ospital si Gian dahil sa mga sugat nito sa katawan dahil sa kagagawa ng mommy nito. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos hindi na magpakita ang daddy niya, dumalaw ito sa kanya sa ospital. Your mother has been admitted for psychiatric care. Wala na siya sa sarili niya, Gian. Kaya sarili mo na lang kakampi mo ngayon. Nabayaran ko na rin pala ang bills mo dito sa ospital. At ang sabi ng doktor, mamaya pwede kang lumabas. And here. Sabay lapag ng 5,000 sa side table ng kama. Para sa gamot na iinumin mo. Iyan ang huling bigay ko sa iyo, ha. Alis na ako. Pero bago pa makalis ang ama, ay nagsalita muna si Gian. Yan ang bang sasabihin mo, Dad? Hindi ka man lang ba magsasorry? Na sinira mong pamilya natin? Na ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganon si Mommy? Ngunit hindi nito sumagot at tuloy na siyang tinalikuran. Mula noon, hindi niya ito muling nakita. Hanggang sa isang araw, nabalitaan niyang patay na ito. Inatake raw sa puso at ang lahat ng kanyang ari-arian naiwan sa kabit. Walang pangalan si Gian sa kahit anong dokumento. Ni anino ng pangalan niya, wala sa record. Doon siya mas lalong nagalit sa ama. At doon siya sumumpa na hinding-hindi niya hahayaang hindi makaganti sa kabit ng ama niya. At ngayon, ato na, ikakasal na siya sa anak ng dating kabit ng kanyang ama. Bagay na ilang taon niya ring pinagplanuhan at pinaghandaan. Ramirez. Pagbulong niyang ulit habang tinitingnan ng singsing. Soon, magiging apelido ko rin yan. Pero hindi dahil mahal kita, kundi dahil kailangan kong bawiin lahat ng ninakaw ng nanay mo sa amin. Muli siyang ngumiti, pero ibang ngiti na ito. Isang ngiting puno ng apoy, isang ngiting may lamang galit, sakit at paghihiganti. Isang araw bago ang kasal, nasa minibar si Gian kasamang matalik ng kaibigan si Fatty na siyang bukod tanging nakakalam sa lahat ng plano at istorya ng kaibigan. Sa isang private booth sa dulo ng bar, nakaupo ang dalawa. Pareho na silang lasing, pero malinaw pa rin ang usapan nila. Shh, Beshi, sure ka na ba talaga sa plano mo? Napatingin si Gian sa kanya. I mean, alam kong ilang taon mo nang pinaplano to at never kitang hinusgahan. I get it, okay? Masakit yung nangyari sa mom mo. Masakit yung ginawa ng kabit ng daddy mo sa pamilya mo. Pero si Miggy, Gian? Come on! Anong come on? Miggy is her son. Anak siya ng babaeng sumira sa pamilya ko. That's enough reason. Pero hindi niya alam, Gian. Si Miggy from day one, wala siyang kaalam-alam sa gulo ng pamilya niyo. He met you. He liked you. He pursued you. Hindi siya naging masama sa'yo kahit kailan. Exactly.
Madaling paasahin ng taong walang buwang. Mas madali siyang gamitin. Napailing si Fatty. Grabe ka. Alam mo bang tinitingala ka nun, Besh? Ilang beses niya ako tinanong dati kung may iba ka na bang gusto. Kasi feeling niya daw, hindi mo siya minamahal ng buo. Pero kahit ganon, he stayed. Kasi nga mahal ka niya. I don't love him. I'm just using him. Isa pa, hindi ko sasayaan ng ilang taon ng pagmamasid sa buhay nila. Pagbibigyan ng tamang bait at pagpapanggap kung hindi ko lang din naman tatapusin ang plano ko. Besh, please. Gusto ko lang malaman kung ano pinapasok mo. Kilala kita, Gian. Hindi ka masamang tao. Hindi nga ka masamang tao. Pero ginawa nila akong ganito. Tumigil si Gian. Nagbaba siya ng tingin at tinignan ng singsing sa kanyang daliri. Kumislap ito sa ilo ng bar na parang paalala kung anong papel na ginagampanan niya ngayon. Alam mo ba, Fatty? Every time na dumadalo ako sa mami ko sa mental hospital, hindi niya na ako kilala. Kahit pangalan ko, hindi niya na mabanggit. Pero ang salita niya bago siya tuluyang naging tahimik, pangalan ng daddy ko. Yung lalaking iniwan kami. Yung lalaking pinili yung kabit niya kesa sa amin. At gusto kong sa pagbalik ko doon, dala ko ng tagumpay. Gusto kong may mapatunayan. Gusto kong kahit hindi na ako maalala, alam kong nabawi ko ang dignidad na ninakaw sa amin. Baka in that way, mas mapabilis ang pagaling niya. Pero mali ang ginagamit mong paraan, Gian. Puso ng taong nilalaro mo eh. Puso ni Miggy. At paano kung mahal mo na siya? Ano kung di mo nalang matanggap? Biglang tumahimik si Gian. Matagal bago siya muling nagsalita. Hindi ko siya mahal. Tao lang ako, oo. Natutuwa ako sa effort niya, sa kindness niya, sa pagmamahal niya. Pero hindi sapat yun para mapalitan ang galit sa puso ko. Baka naman sapatayin para lunurin yung galit. Kasi Gian, kilala kita. Alam kong sa likod ng lahat ng to, may bahagi sa iyong nagdadalong isip na. Hindi na sumagot si Gian. Sa halip ay tumayo siya. Sinuot muli ang coat. Inayos ang buhok at tiningnan si Fatty. Thanks, Wine, but I need to rest. May kasal pa akong pupuntahan bukas. I mean, kasal ko pala. Tumayo rin si Fatty at hinawakan ng braso niya. Please, last chance to turn back, Beshi. Last chance to save yourself. Kasi kapag pinili mong ituloy ito, baka ikaw mas masaktan sa huli. Kung masasaktan ba ako, at least may dahilan. Hindi gaya ng mommy ko na nasaktan ng wala man ng laban. Maliwanag ang araw kinabukasan. Wala ni isang ulap sa langit na tila ba sinadyang bigyang daan ng isang perpektong umaga para sa isang kasalan. Sa labas ng garden venue, lahat ng bulaklak ay putit asul na siyang paboritong kulay ni Gian. May hangin pero hindi malamig. Saktong presko lang habang nag-aayos ang mga bisita at naghihintay sa panimula ng seremonya. Tumugtong ang melo na instrumental ng Can't Help Falling in Love at ang lahat ay napatingin sa dulo ng aisle. Lumakad si Gian. Mabagal, may ngiti, may kirot na hindi alam ng iba. Sa suot niyang designer gown na may detalye ng lace at pearls, para siyang isang diwata. Si Miggy naman hindi mapakali sa harap ng altar. Nakangiti siya pero nanginginig ang mga daliri habang hawak ang bulaklak na ibibigay kay Gian. Suot niyang simpleng itim na tuxedo pero hindi matatakpan ng formalidad ang kilig sa kanyang muka. At nang tuluyang humarap si Gian sa kanya, binigyan ito ng isang matamis na ngiti. Tumango si Gian at mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Ang ganda mo. Bulong ni Miggy habang inaayos ang belo sa kanyang buhok. Siyempre, ayoko namang papahiya sa'yo sa altar, no? Sa wakas, magiging asawa na kita. Sinimulan ng officiant ang seremonya. Tahimik ang lahat habang iniisa-isa ang mga vows nila. At nang dumating na ang palitan ng panata, si Miggy ang unang nagsalita. Gian, hindi ko akalain ang babaeng tahimik na nakilala ko sa isang gala event magiging sentro ng mundo ko.
Akala ko, crush lang. Akala ko, infatuation lang. Pero nung umiyak ka sa unang pelikulang pinanood natin, nung tinanong mo ako kung seryoso ba ako sa'yo, doon ko na-realize na gusto kitang alagaan. Hindi lang ngayon, kundi habang buhay. Miggy, hindi ako perpekto. I came from a broken past. At marami akong takot sa puso. Pero nung dumating ka, natutunan kong umiti ulit. Sa lahat ng araw na kasama kita, natutunan kong tanggapin na may mga bagay sa mundong di ko kontrolado. Pero kaya mong punan. You are my peace, Miggy. And today, I'm ready to choose peace every day. With you. Tumulo ang luha ni Miggy. Buong akala niya, genuine ang bawat salitang yun. Pero ang hindi niya alam, isa lang iyon sa maraming linyang prinaktis si Gian sa salamin gabi-gabi. Pagkatapos ng vows, sinuot nilang singsing. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Walang alinlangang hinalikan ni Miggy si Gian. At habang naghihiyaw ng mga bisita, habang binabati silang mga kaibigan at kamag-anak, walang ibang naririnig si Gian, kundi ang tunog ng tagumpay sa tenga niya. Tagumpay na bahagi ito ng plano. Sa reception, sobrang saya ng lahat. May fireworks pa nga sa gabi. Nagtoast sila, nagpakain ng cake sa isa't isa. Nagsayaw ng kanilang first dance sa ilalim ng ilaw. Ang saya ko, Gian. Parang panaginip lang to. Panaginip nga, pero gising tayong dalawa. Kumunot ang noon ni Miggy. Di niya mag-gets ang ibig sabihin ng asawa. Ngumiti naman si Gian at hinalikan siya sa kanyang pisngi. Wala yun. I love you. I love you more, asawa ko. At nagsayaw silang muli. Pagkalipas ng masayang kasal at ang granding honeymoon sa El Nido, bumalik na rin sa realidad ang bagong kasal na sina Gian at Miggy. Bagamat gusto ni Miggy magsimula ng sarili nilang tahimik na buhay bilang mag-asawa sa isang modernong condo unit sa BGC na matagal niya nang inihanda, hindi ito naging desisyon ni Gian. Love, pwede namang sa bahay nilang muna tayo ni mommy mo tumira, diba? Mag-isa lang siya ron. And I feel like I need more time to know her, to be close to her. Nagulat si Miggy, pero natuwa din. Are you sure? Alam mo naman, kahit kailan okay lang sa akin. Pero mas gusto ko lang sanang may sarili tayong space. I know, but I want to be a good daughter-in-law. And I know, gusto rin ni mommy mo na makasama tayo kahit sandali. Sa totoo lang, hindi talaga yun ang dahilan, kundi itong unang hakbang sa mas malalim na bahagi ng kanyang plano. Matapos ang honeymoon, tumira sina Gian at Miggy sa malaking ancestral house ng mga Ramirez. Malawak ang bahay, puno ng mamahaling antiques at paintings, at sobrang tahimik maliban sa boss ng kasambahay at ng matandang ginang, si Amalia Ramirez, ang ina ni Miggy. Magandang pakikitungo ni Amalia kay Gian. Palaging pinaghahanda ng umusal, may small talk sa umaga habang nagkakape. At palaging excited kapag sabay-sabay silang kumakain ng hapunan. Gian? Tanong ni Amalia isang umaga habang nasa lanay sila at parehong may bitbit na tasa ng mainit na tsokolate. Anong klaseng pagpapalaki bang ginawa sa'yo ng mami mo? Kasi alam mo, ang bait mong bata. Ngumiti si Gian. She raised me well, tita. Pero she's been sick. Kaya ako nalang po halos ang nataguyod sa sarili ko. I'm sorry to hear that. Okay lang po. Actually, the reason I really wanted to leave here. Gusto ko rin po sanang humingi ng advice sa inyo. Advice? About what? About raising a family. About what it's like to be a Ramirez. Gusto ko po kayong makilala. I want to understand what matters most to you and to Miggy. At sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pribadong pag-uusap nila. Minsan sa garden, minsan habang nagpe-prepare ng dinner, o habang nanunood ng old Filipino movies sa sala. Habang mas lalong lumalapit si Gian kay Amalia,
Hindi rin niya nakakalimutang ipakita ang kanyang sweet and loving side kay Miggy. Ginagawan niya ito ng baon sa trabaho. Inaayos ng tayo sa umaga at sinusundo minsan sa opisina para sabay silang umuwi. Sa harap ni Miggy, isa siyang asawang mahal na mahal ang kanyang mister. Pero sa likod, lahat ng ito ay parte lang ng kanyang plano. Sa isang maaliwalas na gabi, nakaupo silang tatlo sa malawak na veranda ng mansyon ng pamilya ni Miggy. Maliwanag ang buwan at ang mga ilaw sa hardin ay nagbibigay ng malambot at romantic na ambience habang masaya silang nagsasalo-salo ng hapunan. Kasama nila si Amalia, ang ina ni Miggy, na tuwang-tuwa sa bagong kasal at panay ang kwento tungkol sa kabataan ni Miggy. Habang inaabot ni Miggy ang baso ng juice kay Gian, bigla itong ngumiti ng malawak at nagsalita. By the way, love, may sasabihin nga pala ako. Ano yun? Starting next week, hindi ka na magtatrabaho. Napatigil si Gian sa pagsubo at napatingin kay Miggy. What? Love, as long as wala pang sumisipa sa tiyan ko, kaya ko pa namang magtrabaho. I don't want to be dependent on you. Kahit asawa na kita, nakakahiya pa rin manghingi ng pang-mold sa'yo, no? Tumawa si Miggy sabay hawak sa kamay ni Gian at hinalikan yon. Lahat ng sa akin ay sa'yo dahil asawa kita. Sweet naman ang anak ko. Miggy's right, iha. Isa pa, ang mga babae, dito lang sa bahay dapat yan. Ginagawang prinsesa. Kung anong gamit at pera ni Miggy, pera din ng asawa niya. Ngumiti si Gian. Ngunit sa likod ng ngiting yun ay matagal nang pinakaiingatang puot sa puso. Talaga, tita? Hindi ba kasali ang kabit sa pera ng asawa? Parang nabagsakan ng malamig na tubig ang paligid. Tumigil si Amalia sa pagsubo habang si Miggy napaubo. Saglit na katahimikan ng namagitan sa kanilang tatlo. Pero agad ding ngumiti si Gian at tumawa. I was just kidding. Alam mo ng mga lalaki ngayon, masyadong marupok. Nangangabit pa rin. Ngunit kahit may halakhak sa kanyang labi, lihim na tinitimbang ni Gian ang naging reaksyon ng ginang sa kanyang tinuran. Napansin niya kung paano sandaling nanlaki ang mga mata ni Amalia at kung paano ito napatigil sa pagkilos na tila isang senyales ng guilt o pangamba. Napanunok si Amalia bago pilit ng umiti. Oh, Gian, your jokes are too dark. Pero mabuti na lang at alam mong hindi ganun si Miggy. Oo naman po. Ang bait kaya ng asawa ko. Di ba, love? Napangiti si Miggy at yumakap sa kanya. Of course. Ikaw lang minahal ko ng ganito. You're my person. Nang matapos ang hapunan, nagpaiwan si Amalia sa veranda habang sina Miggy at Gian ay tumuloy sa guest room na pansamantalang ginawa nilang master's bedroom. Sa loob ng silid, masaya nilang pinag-uusapan ng mga plano para sa first out-of-town trip nila as a married couple. Pero sa tuwing nakatalikod si Miggy, naging seryosong mga mata ni Gian. Pinagmamasdan ng bawat galaw ng asawa. Ang lalaking minahal siya ng buo at walang alinlangan. Ngunit anak ng babaeng sinira ang kanyang pamilya. Umaga noon, ang hangin sa hardin ay malamig at mabango. Puno ng samyo ng mga bagong dilig na bulaklak. Sa gitna ng mga rosas at gumamela, tahimik na nagdidilig si Gian. Suot ang simpleng house dress at may ngiti sa labi. Sa kabila ng lahat ng lihim, ang katahimikan ng mga umagang ganito ang nagbibigay sa kanya ng konting kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang yun ay biglang nawala nang hawakan ni Amalia ang kanyang kamay ng mahigpit. Aray! Nasasaktan po ako, tita. Hindi nagsalita si Amalia. Hinila lang siya nito papasok ng bahay, bagay na hindi na rin siya nakatutol. Parang may bagyong parating at ramdam na ni Gia ng pagyanig nito. Pagdating nila sa sala, may envelope na nakapatong sa mesa. See it for yourself. Kaya pala nung una pa lang, nang sabihin ni Miggy ang pangalan mo, may kakaiba na talaga sa'yo. Yun pala, intentional ang pagpasok mo sa pamilya ko. Ikaw ang anak ni Edward, di ba?
Natahimik si Gian sa loob ng ilang segundo. Pero hindi nagtagal ay ngumiti siya. Isang mapait at malabig na ngiti. Well, since nahuli mo na ako at hindi ko inaasahan na mapapabilis ang pagpapanggap ko, aamin na ako. Yes, I am Edward's only daughter. Na sana'y sinamahan niya hanggang sa huli. Na sana pinili niya kaysa sa'yo. Ang mommy ko? Ilang taon nang nasa mental hospital dahil sa kanya. At mas lalo akong nagalit nang mamatay siya. At nalaman kong ipinamana niya sa'yo ang lahat ng ari-arian niya. Like why? Sino ka ba compared sa amin na tunay niyang pamilya? Isa ka lang kabit? At ikaw naman, hindi man lang nakonsensya. Alam mong may pamilya yung tao. Pinatulan mo pa rin. Natigilan si Amalia. Nanginginig ang mga kamay niya pero hindi siya sumigaw. Sa halip, lumapad siya sa bintana at matagal na tumingin sa labas. Tila ba binabalikan ng isang buhay na matagal ang nakalibing. Hindi totoo yan. Hindi mo alam ang buong kwento. Edward and I were each other's first love. Bata pa kami noon. Pareho kaming puno ng pangarap. Puno ng pag-ibig. Pero sa isang hindi inaasahang pangyayari, kailangan niyang panagutan si Celine. Ang nanay mo. Napakunot ang noon ni Gian. So, totoo ang inago mo siya sa mom ko? No. It was the other way around. He got her pregnant. Nung nalaman ko yun, lumayo na ako. Ang sakit pero tanggap ko. I let him go. Hanggang sa sinagot ko ang matagal na nililigaw sa akin, si Nardo, ama ni Miggy. Nagpakaresponsable ako at hindi na kami muling nagkausap ni Edward. Ilang taon matapos umatay ni Nardo, nakita kami ulit ni Edward nang hindi inaasahan. And yes, sinuyo niya ulit ako. Sabi niya, ako pa rin daw ang mahal niya. Natrinay daw niyang mahalin si Celine, pero hindi na kayang buuin ang puso niya para sa kanya. At oo, aaminin ko. Nahulog ako ulit sa maling desisyon. Pero hindi yun tumagal. I ended it. Kasi alam kong mali. Kasi may respeto pa rin ako sa sarili ko at sa pamilyang meron ako. I stopped seeing him and we lost communication. Until one day, nalaman ko na lang patay na siya. At laking gulat ko nang malaman kong lahat ng ari-arian niya ipinasa niya sa akin. Why? I don't know. Hindi ko kayo kilala, even si Celine. Pangalan lang ang alam ko sa mami mo. Kaya hindi ko alam kung paano ko ibibigay ang mga naiwan niya. Kasi wala akong impormasyon ninyo. Pero hindi ko ginalaw kahit sa ano sa mga yun. Nakatenga lang. Hindi ko ginalaw kahit isang kusing. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang namutaw sa buong bahay hanggang sa nagsalitang muli si Amalia. I don't know kung anong galit ang naipon mo sa puso mo, Iha. Pero hindi akong dahilan ng lahat ng sakit ninyo. Hindi akong sumira sa pamilya niyo. Si Edward ang may desisyon noon. At sa totoo lang, kung alam ko lang ang lahat, baka ako pang unang maghanap sa inyo para ibalik ang dapat sa inyo. I'm sorry sa lahat ng dinanas ng mami mo. I'm sorry na napasama ako sa buhay ng inyong mag-ina. Lalambot na sanang mukha ni Gian, lalo na nang marinig niya ang kwento ng totoong pagmamahalan ni Edward at Amalia. Pero bigla siyang umisi ng mapait. Tumindig ang balikat niya, pinahid ang luha sa pisngi, at buong tapang na nagsalita. Kahit na, kung willing ka talagang ibigay sa amin ng pera, di sana pinahanap mo kami. Especially ako. Because I needed it. Alam mo bang habang ikaw'y kumakain ng masarap sa bahay mo, kami ni Mommy kumakain ng noodles kada araw? At akala mo ba, sasakin kong paliwanag mo ngayon? You think dahil sa paliwanag mo, lalambot na ako? No, I planned for all of this, my life. Planned? Ibig sabihin, yes. Pinlano ko makapasok sa buhay ng anak mo. And yes, hindi ko siya mahal.
I am just using him para makaganti sa'yo. What if manlalaki kaya ako para maramdaman din ng anak mo ang naramdaman namin ni Mommy noon? Yung sakit, yung pag-iwan, yung tinapon ng kami gaya ng basura. Gian, Miggy loves you so much. Ikaw lang ba ang pinakilala niya sa akin? Please, wala siyang alam. Mabait ang anak ko. Hindi niya deserve yun. Kung galit ka sa akin mo na ibunton. Huwag lang sa anak ko. At bakit ako maaawa sa anak niyo? Naawa ka ba sa amin dati? Naawa ka ba kay Mommy habang unti-unting nawawala ang sarili niya sa katinuan dahil iniwan siya ng lalaking mahal niya? Ako nga halos mamatay sa gutom noon. At ikaw ang dahilan kung bakit kailangan kong tumanda ng mabilis. Hindi ko na nga masyadong naranasan maging bata At ngayon gusto mong patawarin kita? Ngayon lang? Wala akong alam noon. Edward never told me about your mom. Sana sinabi niya. Sana? Sana daw. Alam mo kung anong mas masakit? Hindi lang dahil iniwan kami ng tatay ko, kundi dahil namatay siyang hawak pa rin ang pangalan mo sa will niya. Ipinamani niya lahat sa'yo. Bakit? Kasi kahit kami ang pamilya niya, ikaw pa rin ang mahal niya. Ang kabit. Ang babaeng pumasok sa isang relasyon na alam mong mali. At sorry kung hindi ako tulad ng inaakala mong mabait at mahinin na asawa ni Miggy ha. Kasi hindi ako ganun I'm broken. I was raised by pain. At sa lahat ng tao sa mundong to, ikaw ang pinakaayaw kong makitang masaya. Please, huwag mong saktan ang anak ko. Kung kailangan mong umalis, kung kailangan mo ng pera, kukunin ko lahat ng ari-ariya ni Edward at ibibigay ko sa iyo. Pero huwag si Miggy. Too late, tita. Lahat ng sakit na binigay niyo sa amin, gusto kong maranasan ni Miggy yun. At hindi ko titigilan to hanggang hindi ko nararamdaman ng pantay na tayo. Napalahod si Amalia sa kanyang harapan. Gian, anak. Stop! Alam mo kung anong masakit? Na kahit ngayon, mas iniisip mo pa rin ang anak mo. Kaysa sa mga taong nasaktan niyo noon. Kayo na nga itong nakasira ng pamilya. Kami pa ang mali. Hindi na nakakibo si Amalia. Ang sunod na mga sandali ay tila bumagal. Napahawak siya sa kanyang dibdib at unti-unting lumalim ang paghinga. Inaatake ka? Good. Para mapadali ang pagkuha ko sa hostisyang gusto ko. Umupo si Gian sa sofa at hindi kumilos. Pinapanood niya lang si Amalia ang pilit umaabot sa kanya, nanginginig at halos hindi na makahinga. Pero habang patuloy niyang pinagmamasdan ang dating reyna ng pamilya na ngayon lupaypay, unti-unti siyang nililamon ng kanyang konsensya. Naiisip niyang mga panahong walang-wala sila. Ang mga gabing umiiyak ang ina niya, hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa pagkabaliw sa sakit na iniwan ng lalaking minahal nito. Naiisip niya ang kanyang pagkabata. Kung paano lahat ang plano niya ay binuo sa galit, hindi sa pag-asa. Ngunit ngayon, nasa harap niya ang taong bahagi ng lahat ng kasinungalingang yun. At heto siya, pinapanood lang ito habang naghihingalo. Lumipas ang ilang minuto, si Amalia gumapang na sa lapag. Pilit humihingal. Nangingitim na ang mga labi nito. Ay, damn it! Mura ni Gian habang tumayo. Napilitan siyang isang tabi ang pride. Lumuhang mga mata niya habang binibitbit si Amalia palabas ng bahay. Huwag ka munang mamatay. Naririnig mo ba ako? Hindi pa tayo tapos. Hindi pa kita napaparusahan. At sa huling pagkakataon, hindi niya pinili ang magalit. Pinili niya ang buhay ng babaeng kinasusuklaman niya. Tahimik ang si Jane sa waiting area ng ospital. Hawak niyang malamig na bote ng tubig, pero hindi niya ito maisip buksan. Malalim ang iniisip niya. Matagal siyang nakatitig sa sahig na para bang doon niya nakikita ang sagot sa sarili niyang tanong. Ilang sandali lang, dumating si Miging pawis na pawis at magulo ang buhok. Halatang tumakbo ito mula sa parking pocket sa emergency room. Nagkataong lumabas ang doktor kaya agad itong hinarap ni Miggy. Doc, how's my mom? Is she okay?
Ano nangyari sa kanya? Naagapan naman natin. But I'm going to be honest with you. Malala yung atake ng mommy mo. Half ng katawan niya ngayon hindi na gumagalaw. At dahil naapekto ng speech area ng utak, baka mahirapan na siyang magsalita ng maayos. Kalahating katawan, Doc. She can't move. As in, parang stroke? Yes, stroke nga. Kailangan niyang sumailalim sa therapy. Physical, occupational, pati speech therapy. But she needs emotional support too. Stable na siya for now, pero critical ang susunod na mga araw. Salamat po, Doc. Nanatiling tahimik si Gian sa gilid hanggang sa naramdaman niyang tumingin si Miggy sa kanya. Love, what happened? Nandoon ka, right? Tell me what really happened. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. I was in the garden. Nagdidilig lang ako ng halaman. Tapos she came to me. Dahil parang may sasabihin daw siya. Pero bigla siyang natigilan. Parang nahilo. Hawak niya na rin ang dibdib niya, Miggy. And then she collapsed. I panicked. Dinala ko siya sa kotse. Ako na nag-drive papunta rito. Alam mo naman, I can just watch her die. I love her. Thank you, love. Kung hindi dahil sa'yo. Niyakap siya ni Gia ng mahigpit. I'll be here, okay? I'm not going anywhere. Hindi ko alam kung kakayanin ko to. Seeing her like that, nakakabaliw. I know, but you're not alone. I got you, love. Pumasok silang dalawa sa ICU. Doon nila nakita si Amalia na mahina. May tubo sa ilong at may mga wired monitors na nakakabit sa kanya. Hindi na siya yung intimidating na babae na may matalim na tingin. She looks small, frail, vulnerable. Hindi nagsalita si Gian. Tumayo lang siya sa gilid ng salamin habang si Miggy nakaupo sa upuan sa tabi ng kama. Ma? Mahinang bulong ni Miggy habang hawak ang kamay ng ina. I'm here. Tahimik lang si Amalia. Mahinang mahina, pero mulat ang mga mata. Nagkatinginan silang dalawa ni Gian. May takot, galit, at paghihirap sa tingin nito. Pagka-uwi nila mula sa ospital, tahimik si Gian sa biyahe habang si Miggy ay panay ang tingin sa kanya. Pansin ang tila pagod nitong anyo. Pagdating sa bahay, inihiga nila si Amalia sa kwarto nito na inayos na rin ng mga kasambahay. Nasa wheelchair na ito at medyo hirap nang magsalita at gumalaw ang kalahati ng kanyang katawan. Habang pinupunasan ni Gian ng maligamgam na bimpo ang noo ni Amalia, nakatingin lamang ang matanda sa kanya habang may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero pinipilit niyang hindi umiyak ng todo. Nang matapos ang pagpapalit ng bedsheet at maayos nang mailagay si Amalia sa kama, lumabas saglit si Gian para uminom ng tubig. Pagbalik niya, nadatnan niya si Miggy may kausap sa telepono. Yes po, yung may experience na sa stroke patient, yung maasahan at mahinahon po sana. Pagkababa ng telepono, lumapit si Gian. Love? Naghahanap lang ako ng caregiver para kay mama. Hindi ko rin kasi alam kung paano alagaan siya properly. Baka kailangan niya ng someone trained talaga. Love, huwag ka nang gumastos. Wala na nga akong ginagawa dito sa bahay, di ba? Ako na lang. I can take care of your mom. Sure ka, love? Kaya mo? Yes, love. She's your mom. And mom ko na rin siya, right? Napangiti si Miggy at hinalikan siya sa noo. I really don't know what I did to deserve you. Habang nagsisalo sila ng hapunan sa dining area, si Amalia na may tahimik lang sa kwarto. Nakatanaw ito sa kisame habang dahan-dahang dumadalo ang luha mula sa kanyang mga mata. Di siya makapagsalita, pero sa puso niya may sigaw. Sigaw ng paghingi ng tawad at ng awa para sa anak niyang minamahaling babaeng mismong gustong gumanti sa kanya. Habang tinatakpan ni Gian sa Amalia ng kumot na gabing yon, nakita niyang luha sa gilid ng mata nito. Yumuko siya, inilapit ang bibig sa tenga ng matanda at bumulong. Don't cry now, tita. You brought this on yourself. Kaya mo to, di ba? Fighter ka naman. Tahimik lang si Amalia. Walang boses,
Walang lakas, pero malinaw ang emosyon sa kanyang mga mata. At sa bawat araw na lumilipas, habang pinaglilingkuran siya ni Gian ng pagkain, gamot at pag-aalaga, mas lalo niyang nararamdaman ng sakit. Hindi lang ng katawan, kundi ng konsensya. Dahil alam niyang babaeng humahawak sa kanyang kamay tuwing inaatake siya ng sakit ay ang babaeng may galit na pilit niyang inuunawa. Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-aayos si Miggy ng mga gamit. May biglaan kasi silang out-of-town trip para sa isang business inspection sa Batangas. Habang isinusuksok niya sa bag ang kanyang laptop at files, lumapit siya kay Gian na nooy naghahanda rin ng agahan para sa kanila. Love, alis na ako mamaya. Mga 1 or 2 days siguro ako sa Batangas. Tumango si Gian, ngumiti pa ng konti habang inaabot ang tasa ng kape. Sige love, ingat ka. Nilapitan siya ni Miggy at hinalikan sa pisngi. Ikaw na munang bahala kay mama ha. Alam kong mahirap, pero sobrang kampante ako kapag ikaw nagbabantay. Oo naman love, ako nang bahala. Wala akong gagawin kundi mag-alaga lang sa kanya. Matapos ang agahan at ilang tagubili ng mga kasambahay, umalis si Miggy sa kanyang sasakyan. Tahimik na rin ang bahay dahil saktong day off ng mga kasambahay, kaya si Gian na lang at si Amalia ang naiwan. Nakahiga pa rin ang matanda sa kama. May unan sa likod at ang kaliwang bahagi ng katawan ay hindi pa rin niya kayang igalaw. Hirap din siya sa pananalita, kaya tanging ang mga mata at konting galaw ng bibig ang nagsasabi ng kanyang nararamdaman. Lumapit si Gian at sinubuan ng lugaw si Amalia. Tahimik lang ito habang pinagmamasdan siya. Ilang kutsara pa at sa kanya nilapag ang bowl sa mesa. Okay ka na dyan, tita? Tanong niya habang pinupunasan ng bibig ng matanda. Huwag ka mag-alala. Sandali lang ako. May kailangan akong puntahan. At sa gitna ng katahimikan ng bahay, lumabas si Gian. Tinungo niyang sasakyan at nagmaneho patungo sa isang kapihang pamilyar. Nandoon na si Fatty, ang matalik ng kaibigan na kumakain ng fries habang nagbabasa ng libro. Pagkaupo niya sa harap nito, isang malalim na buntong hininga ang agad niyang pinakawalan. Tangina Fatty. Uy, bakit? Ano nangyari? Doon na ikunento ni Gian lahat sa kaibigan ang mga naganap, kaya napapahawak na lang sa kanyang sintido si Fatty. Where is she now? Sa bahay. Mag-isa. Iniwan ko lang sandali. My God, Gian! Iniwan mo yung mommy ni Miggy knowing she can't move? Hindi na ikaw yan. That's too much. Fatty, sandali lang naman ako. Hindi ako magtatagal. Hindi ko na kinaya eh. I had to breathe. I had to get out. Breathe? This is not about you anymore, Gian. Alam mo hindi na makatulungan yung ginagawa mo. She's paralyzed. She can't even call for help if something happens. Don't act like you know how it feels. She ruined my family, Fatty. My mom's in a mental hospital. My dad died confused and guilt-ridden. And this woman? She's living her life as if nothing happened. Buti nga't nakakaramdam pa ako ng awa sa kanya eh. Hindi ko sinasabing kaawaan mo siya. Pero Gian, there's a line. And I think lumagpas ka na. Hindi na to about revenge lang, Gian. You're risking someone's life. What if something happens while you're out here with me, huh? Venting your frustrations? Tumigil ka na nga. Ayoko nang marinig yan. Hindi mo naman alam lahat ng sakit. Alam ko, Gian. Alam ko kung gaano kasakit ang pinagdaanan mo. Pero you're starting to lose yourself in this plan of revenge. Hindi mo na nakikita ang pagkakaiba ng hustisya at ng kalupitan. Gian, look at me. Alam kong galit ka. Alam kong nasaktan ka sa ginawa ng mommy ni Miggy sa pamilya mo noon. But ask yourself, worth it ba to? Fatty, she deserved this. No, hindi niya deserve. And you don't deserve this. The Gian I know, hindi ganito ka mapanakit, girl. Hindi mo na to laban para sa mommy mo eh. Ginawa mo na lang tong laban ng pride mo. Kung talagang gusto mo makaganti, sana dati pa. Pero ngayon,
Alam mong may chance kang mahalin, masaktan, patawarin, at magmahal ulit. Pero pinipili mong sirain yon. You're not invalidating your pain. Gian, hindi mo rin mapapala ang sarili mo kung hawak mo rin ng galit. Easy for you to say. You weren't there. You didn't say what she did to my mom. To us. I know, girl. Hindi nga ako nandoon. Pero I'm here now. And I'm telling you this as your best friend. Stop this before it's too late. Sinabi niya sa akin, willing siyang ibigay ang lahat ng naiwan ng daddy ko. Hindi daw niya ginagalaw kahit isang kusing. Pwede naman pala. Bakit hindi na kami hinanap noon? Because people makes mistake, Gian. Pero you can choose not to let that mistake define you. At kung ipagpapatuloy mo ba to, I swear, hindi na muna ako makikipagkita sa'yo hanggat hindi ka natatauhan. Ha? Tatalikuran mo na rin ako, Fatty? Ikaw lang ang meron ako. No, girl. You have Miggy. You have his mom. Pero ayaw mo silang isama sa mundo mo. Hindi mo sila pinapalapit kahit alam mong gusto nila. At hindi ako maniniwala kung sasabihin mong wala kang nararamdaman kay Miggy. I've seen the way you look at him. Your smile. Your softness when you're with him. Gian, that's love. Pero, tinatanggihan mo. Kasi iniisip mong dapat laging may kapalitang pagmamahal mo. What if malaman ni Miggy lahat ng ginagawa mo? What if he finds out about your plans? He could sue you, Gian. He could walk away and never look back. And kapag nangyari yun, sino ka nalang sa buhay niya? Napalunok si Gian. Hindi siya makatingin diretso sa kanyang kaibigan. Kaya habang maaga pa, think this through. Kasi pwedeng mamatay ang mommy ni Maggie anytime. And what then? Makaganti ka nga, pero mag-isa ka pa rin. At hindi lang yon, baka ikaw na rin kamuhian. Please, Gian, don't let your pain turn you into someone you're not. Don't lose yourself. Tahimik pa rin si Gian. Ngunit sa kanyang puso, may parte ng unti-unting natitibag. May kirot na siyang nararamdaman tuwing naaalala ang mga ngiti ni Miggy. Ang mga yakap at ang malasakit nito. At ang mukha ni Amalia, bagamat puno ng kasalanan sa kanyang mga mata, ay unti-unti na rin natatabunan ng imahe ng isang inang nagsusumamo, hindi para sa sarili, kundi para sa anak. Ngunit gaano nga ba kadaling magpatawad? At hanggang kailan niya kakayaning itanggi na minahal niya rin ang lalaking dapat sana'y bahagi lang ng kanyang plano? Pagdating ni Gian sa harap ng gate, ramdam niyang parang may mali. Tumigil siya saglit, pero agad niyang nakitang kumikisap na ilaw ng ambulansya. Napakalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bumaba siya ng sasakyan at halos hindi niya na maigalaw ang kanyang mga paa sa bilis ng takbo patungo sa bahay. Pagkalapit niya, doon niya nakita si Amalia ang nakahiga sa stretcher at ang isang paramedic ay may tinuturok na gamot sa kanyang braso. Kasunod namang lumabas si Miggy mula sa bahay. Nanggigilid ang luha nito pero pilit pa rin kalmadong mukha. Ano nangyari? We'll talk pag-uwi ko mamaya. We'll have lots of things to discuss. Napako sa kinatatayuan si Gian. Hindi na siya nakapagsalita. Wala na siyang nagawa kundi panoorin si Miggy sumakay sa ambulansya at muling tiningnan ang pintuan ng bahay nila na parang sa unang pagkakataon ay hindi na yung tahanan para sa kanya. Ilang oras ang lumipas pero parang walang direksyon ang bawat hakbang ni Gian sa loob ng sala. Paulit-ulit siyang naglalakad mula dingding hanggang hagdan. Pabalik-balik na parang nilalamon siya ng sariling kaba. Hinahaplos niyang sariling braso, nanginginig ang kamay niya at panay sulip sa orasan. Pero tila ba lalo lang lumalalim ang gabi. Hindi pa rin bumabalik si Miggy. Wala rin siyang natanggap na mensahe o tawag. At sa bigat ng kanyang dibdib ay hindi na lang dahil sa takot kundi dahil sa guilt. Iniisip niya kung paano siya haharap sa lalaking tinuruan siyang magmahal pero unti-unti niyang sinaktan. Hanggang sa biglang nag-vibrate ang phone niya. Napalingon siya sa mesa. Nanginginig ang kamay niya nang makita kung sinong tumatawag. Mental Health Facility, Nueva Esperanza.
Tumigil ang mundo ni Gian. Parang ayaw niyang sagutin yun. Parang may huni sa tenga niya nagsisigaw na huwag mong sagutin. Pero dahan-dahan niyang dinapod ang cellphone, saka pinindot ang accept call. Hello? Ma'am Gian? Opo, ako nga po. Maaari po ba kayong makinig ng maayos at kumalma? Bakit po? Ano nangyari? Pasensya na po, ma'am. Pero kaninang 9:30 ng gabi, natagpuan po namin walang mali si Mrs. Celine Silvano sa kanyang kwarto. Agad po namin dinala sa infirmary pero diniklara na po siyang patay. Tila naputol ang hininga ni Gian. Parang may pumutok sa loob ng tenga niya. Umiikot ang paligid at ang mga salitang sinabi ng nurse ay parang unti-unting nilamon ang ingay ng katahimikan. Nabitaw niya ang cellphone. Kumalabog ito sa sahig. Mommy! Mommy, please! Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig. Hawak ang sariling dibdib. Namimilipit siya sa sakit na hindi niya alam kung paano haharapin. Bigla-bigla nalang sumabog ang lahat. Lahat ng pinigilan niyang emosyon, galit, takot, pagod, guilt, lungkot. Lahat yun ay parang sabay-sabay na lumobo sa kanyang dibdib. Napasigaw siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi niya alam kung paano magpatawad. Lalo na sa sarili niya. Mabigat ang bawat hakbang ni Gian habang papasok siya sa loob ng mental health facility. Wala na siyang pakialam kahit namumugto ang mga mata niya sa kakaiyak. Ang tanging mahalaga lang ngayon ay makita ang kanyang ina kahit wala na itong buhay. Ma'am, dito po. Mahinang sabi ng isang nurse habang tinurong malamig na silid kung saan nakahiga si Celine. Nakapikit, tahimik, at parang natutulog lang. Pero hindi nito gigising pa. Lumapit si Gian at marahang hinaplos ang noo ng ina. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahang iyakap ang malamig nitong katawan. Wala siyang pakialam kahit umagos na muli ang mga luha niya. Hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Hinigpitan niyang yakap, umaasang kahit papaano ay madarama pa siya nito. Mommy! Mommy, sorry! Sorry kung hindi kita binantayan. Sorry kung pinabayaan kita. Tumahimik ang buong silid. Tanging hikbi niya lang ang maririnig. Maya-maya, lumapit ang doktor. Ma'am Gian, na-overdose po ang mami ninyo. Pero gusto ko lang linawin na hindi po kami nagbibigay ng gamot na pwedeng magresulta ng overdose sa mga pasyente namin. Isa lang pong ibig sabihin nito. Hindi niya iniinom ang mga gamot na binibigay sa kanya araw-araw. Imbis na inumin, iniipon niya. At ngayong gabi, ininom niya lahat ng sabay-sabay. Parang biglang nanigas ang katawan ni Gian. Hindi niya maigalaw ang labi niya. Hindi siya makasigaw. Hindi rin siya makahinga. Nagpakamatay ang mommy niya at wala siya roon. Maya-maya pa muli, lumapit din ang nurse na nagbabantay kay Celine. Ma'am, habang nililinis po namin ang kama ng mommy niyo pagkatapos siyang ideklarang patay, may nakita po kami. May iniabot dito kay Gian. 3 sobre na may sulat kamay sa labas. Isa-isa niya itong tiningnan. Para sa anak kong si Gian. Para sa daddy ng anak ko. Para kay Amalia, ang babaeng minahalang daddy ng anak ko. Hindi siya agad nakapagsalita. Dahan-dahan siyang umupo sa upuang nasa tabi ng kama ng kanyang ina. Hawak ang mga sobre na parang napakabigat. Nilapag niya munang 2 liham sa kandungan niya at binuksan ang una, yung para sa kanya. Anak kong mahal, una sa lahat sorry. Sorry kasi nasaktan kita. Hindi lang sa pisikal, kundi lalo na sa puso mo. Dapat nandyan ako para sa'yo. Dapat akong unang umaalalay sa'yo. Pero ako pang unang lumayo. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng guilt na nadarama ko, anak. Kaya sa bawat pagdalaw mo dito, hindi ko magawang kausapan ka ng diretsyo. Kaya nagkunwari akong wala pa rin ako sa sarili ko. Kasi hindi ko kinakayang makita kang nakatingin sa akin na may lungkot, takot, at tanong sa mata mo. Yes, anak. Matagal na akong gumaling.
Pero hindi ko piniling lumabas. Pinili kong manatili rito. Kasi hindi ko alam kung paano haharapin ang sarili kong anak pagkatapos ng lahat. Alam kong iniisip mo, bakit ganon? Ilang taon na siyang nandito pero parang lumalala. Anak, kasi choice kong huwag kumaling sa paningin ng lahat. Choice kong huwag nang makalabas. Choice kong itago ang totoo. Na ayaw ko lang makita ang sarili ko sa salamin ng mata mo. Anak, alam ko. Alam ko ang plano mo. At ayoko ang buhay mo'y umikot sa paghihiganti. Hindi na kita mapipigilan. Hindi ko na maibabalik ang oras para maitama lahat. Pero sana basahin mo habang may pagkakataon ka. Please, huwag mong hayaang galit tumako sa buhay mo. Pero anak, may mga bagay na hindi natin alam ang buong katotohanan. Minsan akala natin, tayo ang biktima. Pero sa totoo lang, lahat tayo may sugat. Kung maaari lang sanang bumangon ako ngayon tingakapin ka, sabihin sa'yo ng diretso na I'm proud of you. Na kahit anong dumaan sa'yo, naging matapang ka. Pero this time, anak, ang tapang na kailangan mo ay ang tapang na tumigil. Tumigil sa pagkukunwari. Tumigil sa pagpapanggap. Tumigil sa pagbubulag-bulagan sa pagmamahal na nasa harapan mo. Huwag mo nang ituloy ang plano mo. Dahil sa bandang huli, ikaw din ang masasaktan. Kung sakali mang magtagumpay ka, magiging masaya ka ba kung wala nang tira sa iyong minahal? Mahal kita, anak. Sana patawarin mo ako. Sana patawarin mo rin ang sarili mo. Huwag mo na akong sundan. Please live your life. Live it in love, not in hate. Napasubsob si Gian sa sulat. Umaagos ang kanyang mga luha. Basang-basa na rin ang papel sa kanyang palad. Ngayon, unti-unti niyang naiintindihan ang mga sinabi ni Fatty. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng katotohanang pinipilit niyang itanggi. Mahal kong Edward, sa pagtatapos ng lahat, gusto ko lang sabihin salamat. Salamat kasi kahit hindi akong unang mong minahal, pinili mong panindigan ako. Pinakasalan mo ako kahit alam kong hindi ganun kalalim ang pagmamahal mo sa akin nung una. Salamat dahil binigyan mo ng apelyido at pagkataong anak natin. Hindi mo siya tinakwil. Hindi mo ako tinakbuhan. Naramdaman ko kung paano sinubukang mahalin ako sa abot ng makakaya mo. At alam kong sinubukan mong maging mabuting asawa. Kahit mahirap, kahit may parte sa puso mong pag-aari ng iba. Noon galit ako sa iyo. Kasi pakaramdam ko, lahat na lang na babae sa paligid mo, mas mahal mo kesa sa akin. Pero ngayon, habang sinusulat ko to, napagtanto kong hindi ikaw ang may kasalanan sa lahat. Dahil pareho tayo naging biktima ng maling panahon, ng maling pagkakataon, ng mga desisyong dala ng takot, hindi ng pagmamahal. Pinagsisisihan kong hindi ko nabigyan ng kapayapaan ng relasyon nating dalawa. At higit sa lahat, pinagsisisihan ko na sa oras na ginakakailangan kita, pinili mong iwan ang mundong to. Edward, mahal kita. Sa sarili kong paraan, sa sarili kong panahon minahal kita. At kahit marami akong pagkukulang, alam kong may bahagi rin sa'yo na minahal ako. Hanggang sa kabilang buhay, sana doon, wala nang galit, wala nang sakit, wala nang kasinungalingan. Magkita tayo roon. Sa wakas, baka doon, pwede tayong maging malaya. Paalam, mahal ko. Matapos siyang basahan yon, binuksan niya naman ang sulat ng kanyang ina para kay Amalia. Para kay Amalia, hindi mo ako kilala. At sa totoo lang, ni minsan hindi rin kita hinarap. Pero ilang taon akong nabuhay sa ilalim ng pangalan mo. Isang pangalang paulit-ulit kong narinig sa panaginip. Sa sigaw namin mag-asawa. Sa matahimik na gabi kung saan pinipili kong paniwala ng sarili kong ako ang mahal niya. Ako ang pinakasalan. Akong kasama niyang bumuo ng pamilya. Pero ikaw ang pangalang tinatawag niya kapag akala niya tulog na ako. Ikaw ang alaala na hindi na kayang pakawalan. At ilang beses ko nang pilit na punan ng puwang sa puso niya. Hindi kita sinisisi. Alam kong wala kang ginawa.
Pero kahit ganun, mas naging malakas ka pa kesa sa akin. Dahil kahit wala ka, ikaw pa rin ang pinili ng puso niya. Kaya kung may galit man akong tinatanim, hindi yun dahil sa ginawa mo, kundi sa sakit na dulot ng presensya mong hindi naman totoo sa buhay ko. Pero naging dahilan ng lahat ng pagkukulang ko. Pero ngayon, pagod na ako. Pagod na akong magalit. Pagod na ako magpanggap na okay lang, habang unti-unti akong nilalaman ng sakit at selos na wala naman akong laban. Patawad. Patawad sa lahat ng hindi mo alam. Ilang oras ang lumipas mula nang mabasa ni Gian ang huling liham. Tahimik siyang nakaupo sa kotse. Matagal bago niya piniling umuwi. Mugto na rin ang kanyang mga mata. Hindi niya na nagawang itago pa ang bigat ng damdaming na natiling nakakulong sa dibdib niya sa loob ng maraming taon. Pagpasok niya sa bahay, saktong pagbukas pa lang niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng malamig na tinig. "Saan ka na naman ba nagpunta?" Galit na bungad ni Miggy na ngayon nakatayo sa may sala at halatang kanina pa naghihintay. "Alam mo bang hindi ako natuloy sa out-of-town trip ko dahil kinailangan kong bumalik sa bahay? May naiwan ako. Buti na lang bumalik ako dahil nakita ko si maming nahulog sa kama niya. Pinagkatiwala ko siya sa iyo, Gian. Gusto ko lang namang huminga. Masama ba yun? Huminga? Knowing day off ng mga kasambahay? Knowing wala siyang kasama? Love naman, kung pagod ka na sabihin mo. Sabihin mo at maghahanap ako ng mag-aalaga kay mommy. Hindi kita pinipilit na akuhin lahat." Huminga ng malalim si Gian. "Kumusta siya?" "She's fine now. Hinintay ko munang magising siya bago ako umuwi dito. Okay na siya. Pero ang totoo, ako hindi okay nung datan ko siyang ganun tapos wala ka." Bahagya pang nagulat si Gian nang imbis na magalit ang asawa, ay dahan-dahan lang itong hinawakan ng kanyang kamay. "I love you, okay? Asawa mo ako. You can tell me everything, love. Hindi kita pinakasalan para lang mag-alaga kay mommy. I married you because I want to be with you. I love you both. Pero kung gusto mong tayo lang dalawa, pakikinggan naman kita eh." Doon na siya tuluyang bumigay. Parang naabot ng bawat salita ni Miggy ang pusong matagal na naghahanap ng karamay. Kaya agad siyang napahagulgol. Niyakap naman siya ni Miggy ng sobrang higpit. "Miggy, sorry. Sorry talaga." "Shh. I'm not mad, okay? I just want to hear your side. Mahal na mahal kita, alam mo yan. I'm here, love. Always." Pero hindi na nagsalita si Gian. Hindi niya kinayang magsinungaling, pero hindi rin niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Ang katotohanan na wala na siyang balak sabihin pa. Dahil napagtanto niya, hindi lahat ng katotohanan ay kailangang sabihin, lalo na kung makakasira ito ng kapayapaan ng taong mahal niya. "I love you. Sobra." "I love you more. Kaya kung gusto mong pahinga, sabihin mo. Kung gusto mong umiyak, iyak ka. Kung gusto mong magsalita, makikinig ako. Basta huwag ka lang lalayo." Mahabang katahimikan ang sumunod. Pero para kay Gian, iyon ang pinakatahimik at pinakakalma niyang gabi sa mahabang panahon. 2 taon ang lumipas, tahimik ang hapon sa bagong ayos sa bahay ni Miggy at Gian. Mas marami na ngayong halaman sa garden. Mas maaliwalas rin ang paligid na parang kasing gaan ang mga damdamin nila. Wala nang bigat, wala nang sakit. Lahat ay napalitan ng kapayapaan at pagmamahalan. Si Gian ay kasalukuyang 7 buwan ng buntis. Halata ng kanyang tummy habang nakaupo sa veranda. Hinihimas-himas ito habang nakangiti. Nakaduster lang siya at may basang buhok na kakagaling sa shower. Sa loob ng mga bahay, naroon si Amalia. Tahimik na nagbabasa ng libro sa sala. Gumagaling na siya. Bagamat may mga araw pa rin, tila mas pinipili niyang manahimik, pero ibang-iba na ang kanyang aura ngayon. Mas kalmado, mas present, mas buhay. Dahan-dahang bumabalik ng dating Amalia. Maya-maya pa'y lumapit si Gian sa loob, dala ang baso ng fresh juice.
Mommy, inom ka muna oh. Thank you, Gian. Ikaw din, Mommy. Thank you. Alam mo, hindi ko na alam kung ilang beses na ako nagpasalamat sa'yo. Pero salamat ulit, anak. Napangiti si Gian. Hindi dahil sa tinawag siyang anak, kundi dahil totoo na ang pakiramdam niya. Hindi na siya dayuhan sa bahay na to. Hindi na siya estrangherang pinipilit makisabay lamang sa mga ito. Tama lang desisyon mo huwag sabihin sa anak ko ang lahat. Maguguluhan lang yon. Isa pa, what's the point? Maayos na ang lahat. Magkakaanak na kayo. Mahal ko po si Miggy, Ma. At ayaw ko po siyang mawala sa akin. Yun din ang sabi ni Mommy. Hayaan mo. Sa linggo, sasalbahan kitang dalawa ng punto ng mommy mo. Ngumiti naman si Gian bilang tugon at niyakap si Amalia. Doon na bumalik si Miggy mula sa grocery. Dalang mga biniling prutas at vitamins para sa buntis niyang asawa. Oh, ano to? Hugging moment? Yes, love. Mommy and daughter bonding. Lumapit siya sa asawa at hinalikan ito sa noo. Pagkatapos, ay tumbay sa kanilang dalaw ni Amalia at niyakap ang mga ito ng sabay. Alam nyo, her baby will be so lucky. Kasi ang dami niyang mamahalin at magmamahal sa kanya. Boy or girl kaya siya? Either way, he or she will grow up in a home full of love. Sagot ni Amalia. At sa mga sandaling yun, masaya na sila. Lalo na si Gian. Wala nang galit, wala nang paghihiganti. Ang natira na lang ay pagmamahalan, respeto at kapayapaan. At sa paglipas ng mga buwan, nang isilang ang kanilang anak na babae, mas lalong tumibay ang samahan nila. Isang simpleng pamilya, oo, pero puno ng kwento at puno ng pag-asa. Naway nagustuhan niyo po ang kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang sa susunod po muli, this is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!